Dagsana po sa mga terminal ang mga bakasyonista lalo magwi-weekend na bago ang Semana Santa. Kamustahin po natin ang ilan sa mga yan at live mula sa Parañaque, nakatutok si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, punuan na nga ang ilang biyahe dito sa PITX sa Parañaque sa dami ng mga pasahero na biyahe nga papunta sa kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Sa talangan nila, Pia, umaabot na sa 160,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero. Simula yan, April 9. Tila na paaga ang penitensya ng mag-anak na ito na biyaheng Bicol mula sa PITX. Alas 7 pa lang ng umaga ay narito na sila pero wala agad mabiling tiket. Mahirap kasi po siksikan, tapos marami pong tao, tapos may mga anak ka pa, medyo lang nahihilo. Ang dami pa naman nilang dalang bagahe. Dagdag pahirap pa sa pagbabantay sa 2 buwang gulang na sanggol at 2 pang mga anak. Alas 3 na ng hapon na makabili ng tiket ang kinakasama ni Hanisa. Yun nga lang, alas 7 pa ng gabi ang alis at hindi pa diretsong Albay. Ang mga ganun kasi, punuan na. Hating trip kayo? Apo. Paano yun? May mga bitbit ng bata kasi ang dami yung gamit. Kakayanin na lang po para makauwi. Napakarami talagang bumabiyahe sa Bicol. In fact, as we speak now, marami na sa mga biyahe natin na Bicol na puno na. No, halos puno na. But wag sila mag-alala dahil nga kahapon nakipagpulong naman tayo sa LTFRB at marami silang na-issuing special permits. Sa PITX na rin inabot ng gutom ang 60 anyos na si Anida Arande na maaga rito para sa alas 2 ng hapon na biyahe. Pero pasado alas 3 na, naghihintay pa rin sila. Bakit daw po? Nadili. Na-delay yung bus? Mahirap. Bakit? Grabing tao. Aminadong PITX na nagkakaroon ng delay ang mga biyahe. Pinaka-challenge year in, year out na yung traffic, no? In and out of Metro Manila. Nagkakaroon po kasi ng traffic. Siyempre sabay-sabay umaalis eh. Well, ang nagiging epekto nito, yung turnaround time ng mga buses natin. If na-delay sila lumabas, madedelay din sila papasok. Pero ginagawan niya ng paraan para iwas siksikan. Lalo't inaasahang aabot sa 2.2 milyon ang dadagsa sa terminal hanggang Linggo ng pagkabuhay. Lalo ring hinigpitan ang inspeksyon sa mga bagahe. Kailangan tiyakin natin na walang maipapasok ng mga pinagbabawal natin. Kailangan hindi rin maipasok yung mga mabilis magliyab. Tulad ng mga butane gases, di ba? Or baka may mga balak magpaputok or magpailaw sa Easter Sunday. Siyempre, delikado yan. Mainit yung panahon. Ilagay mo sa ilalim ng bus, napakainit. Pag sumiklab, di magiging problema pa. Hindi pa man ganon kadami ang tao sa ilang bus terminal sa Cubao na ininspeksyon ng MMDA, QCPD at Highway Patrol Group kaninang umaga. Pero inaasahang madadagdagan yan ngayong gabi, lalo't mag-weekend na bago ang Semana Santa. Kaya ang mag-anak na ito, inagahan ang uwi. Kasama mo yung 4 mong chikiting. Opo. Ka pa. Kumusta naman? Okay lang. Carry naman. Carry naman. Opo, hindi pa po siksikan. Nga lang, tsaka talaga sa pag-aantay mo? Opo, saga lang. Bukod sa pagsuri sa mga pasilidad at roadworthiness ng mga bus, nagsagawa ng on-the-spot random drug testing sa mga driver. Lahat po i-cover natin. Alam naman nila na taon-taon ginagawa natin to. Kung may droga po ang ating katawan, kulang po yung senses po natin. Apektado po. For safety rin po namin yan at nung mga pasahero po. Sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin, Pia, mula sa MMDA, wala naman daw na positibo sa mga driver na sumailalim sa random drug testing kanina. Balik dito sa PITX, Pia, alam mo, meron talagang patuloy pa rin ang kanilang pagbabantay ng pamunin dito sa mga bus company para matiyak na walang mananamantala na magtataas ng pamasahe. At kapatuloy at kaugnay pa rin yan, Pia, no? Pinapayuhan ang mga pasahero na kung maaari ay mag-book ng maaga na pwede naman daw gawin online. At mainam pa rin daw na huwag masyadong magdala ng maraming gamit o bagahe. Pia. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Bumwelta si Senate President Cheese Escudero kay Senadora Amy Marcos matapos sabihin ng senadora na tinanggihan niyang ipakulong ang isang resource person na pina-cite in contempt kahapon. Paalala ni Escudero, huwag gamitin ng Senado sa politika, bagay na itinanggi ng senadora. Nakatutok si Darlene Guy.
Show cause order ang inisyu ngayon ni Senate President Cheese Escudero laban sa kinatawa ng Interpol Manila at Special Envoy on Transnational Crime na si Ambassador Marcos Lacanilao para pagpaliwanagin sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Kahapon, pinakontempt si Lacanilao, isa sa mga sumama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Villamor Air Base hanggang sa the Netherlands nang arestuhin siya. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority? Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam? Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilao. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. Idinetain sila Lacanilao sa Senado pero pagkatapos ng ilang oras ay pinalaya rin, bagay na tinawag kagabi ni Senadora Amy Marcos na nakadidismaya at mapanganib dahil maaaring maulit umano. Dismayado umano siya sa di paglagda ni Escudero sa contempt order ng kanyang komite. Pinabulaanan niya ni Escudero dahil hindi pa umano niya nakikita o natatanggap ang detention order ng ibandera ito ni Senadora Marcos kagabi. Tila isinawalang bahala din umano ng Senadora na dapat otorisado ng Senate President ang pagpapaaresto o pagpapakulong sa isang resource person. Isang patakaran para matiyak na hindi nagagamit ang kapangyarihan ng Senado laban sa karapatan ng resource person o para sa personal o politikal na pakinabang. Humanitarian consideration anya ito para kay Lacanilao dahil ililibing ang lolo niya ngayon. Dagdag niya, hindi niya papayagang magamit ang Senado para sa anya'y mababaw na partisan interest lalo ng mga naghahangad na mahalal muli sa eleksyon. Hinihimok niya anya si Senadora Marcos na umiwas sa paggamit ng Senado para sa kanyang personal na layuning politika. Binanggit din ni Escudero ang concurring opinion ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa kaso ni Lincoln Uy-ong. Nakasaad dito na ang testigong ipinagpapalagay na nagsisinungaling ay dapat munang isyuhan ng show cause order. Sabi ngayon ni Senadora Marcos, hindi pansarili ang ikinasang pagdinig ng kanyang komite. In aid of legislation yun kasi nagkakagulo nga kami, nagpapatulong nga kami kay Justice Ascuna. Nakita natin na medyo may kaguluhan sa batas. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi makapaniwala ang isang lalaki mula Pampanga nang ang nakita niyang matigas at tila patay na isda, bigla daw nabuhay. Isda for real? Habang nanguhuli ng hito sa isang ilog sa Angeles, Pampanga, ang grupo ni na James, may iba raw na nakahuli sa kanyang atensyon. Oh, tuyo na oh. Mga tuyo at tila wala ng buhay ng mga janitor fish sa tabing ilog. Yung tuyo na. Hanggang si James may naalala. Naalala ko nga yung napanood ko na video, nabuhay yung janitor fish na tuyo na. Ang ginawa ko, trinay ko kung kaya ba siyang mabuhay talaga. Kaya binalik niya ito sa tubig. Titignan natin kung gaano katotoo. Kasi monster fish nga daw ito. Ilang sandali pa. Hinihinga na oh. Nang ang isa sa mga ito biglang lumangoy papalayo. Hindi ko nahawakan, nakatakas siya papunta sa lalim na area. Habang ang dalawa pang isdang sinubukan nilang buhayin. Humihinga naman siya ng kaunti, hindi nga lang siya nakalangoy. Yung dalawa, tinanggal talaga namin sa ilog. Hindi siya pwede sa ilog. Kasi nawawala na yung mga sarili nating isda dito. Pero paano nga ba nakasurvive ang mga janitor fish kahit na matagal silang wala sa tubig? Ano na? Ang mga isdang nakita ni na James, mga Pterogoplictis o suckermouth armored catfish. Nakasanayan din natin silang tawagin na janitor fish. Kinakain kasi ng mga ito mga lumot at tumi sa mga aquarium at tubig para sila mga tagalinis o mga janitor. At kaya naman tila nabuhay muli ang mga tuyong janitor fish na nakita ni na James ay dahil may kakayahan ng mga isdang ito na mabuhay nang wala sa tubig sa loob ng hanggang 30 oras. Kaya kasi nila mag-imbak ng oxygen sa kanilang tiyan na siyang ginagamit para mag-survive. Ang mga janitor fish, native sa South America. At hindi pa klaro kung paano dumami ang kanilang populasyon sa ating freshwater systems. Pero sila ay mga invasive species. Dahil mabilis silang dumami at wala silang natural predator, nagiging banta sila sa ating mga native na isda. Kaya peste sila kung ituring. Kung ang mga janitor fish tila muling nabuhay, alam niyo ba kung anong organism sa ating planeta ang may pinakamahabang buhay? Alam niyo ba na ang mga glass sponge ang longest living organism sa ating planeta? Tinatayang kaya nilang mabuhay na hanggang 15,000 years. May isang glass sponge fossil na nadiskubre ang mga eksperto sa East China na pinaniniwalaang 11,000 years ang tanda. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post or comment lang #Kuya Kim. Ano na?
Laging tandaan, kimportante ang mayalab. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Kinwestiyon ni Nueva Ecija gubernatorial candidate Virgilio Bote ang pag-issue ng show cause order sa kanya ng COMELEC. Kasunod po yan ang pahayag niya tungkol sa sakit ng isang kandidato. Sabi pa niya, kaduda-duda ang integridad ni COMELEC Chairman George Garcia na dating abogado umano ng kanyang katunggali sa pagkagobernador. Anya, natanong lang din umano sa isang forum ang kalagayan ng alkalde ng General Tino na umano'y 6 na buwan nang may sakit. May 3 araw si Bote para sagutin ang show cause order ng COMELEC na anya isasagutin na niya ngayong araw. Sinisikap pa namin kunan ng reaksyon si Garcia kaugnay sa pagduda ni Bote. Wagi ang Perpetual Junior Altas kontra Benilde Lasal Green Hills Greenies sa Game 1 ng Juniors Basketball Finals sa NCAA Season 100. First quarter pa lamang, lumamang na ang Junior Altas pero nakuha ng Greenies ang second quarter. Tila nagliyab naman ang pusong palaban ng Altas sa third quarter at muling pinataob ng Greenies. Nakahabol man ng Greenies sa fourth quarter, hindi nagpadaig ang Junior Altas at sinelyuhan na ang laban para makuha ang Game 1. Sa final score, 100-96. Gaganapin ang Game 2 ng Juniors Basketball Finals sa linggo, April 13, alas 2:30 ng hapon. Kasabay ng pagdiriwang ng Pet Day ngayong April 11, kanya-kanyang flex ang ating mga kapuso ng kanilang mga charming pets. At gaya po nila, pwede rin nyo kung i-share bilang isa sa aming News Cooper ang inyong mga larawan. Nakatutok si JP Soriano. Super behaved sa kanilang possum family photo ang pamilya Balbons na bumabati ng Happy Pet Day. Summer vibes with sunglasses naman ang fur bibing yan na may pa-shoutout sa mga kachimken. Marami sa ating friends talagang all smiles ngayong Friday Pet Day. Gaya ni Kevin, Miracle at Chippy. Heto't may nagpapa-burger pa nga sa tuwa. Just chillin' naman ang peg ng poodle na ito. Parang si Bimbi lang na nagpapapresko with his white sando. Pati ni Kit Kat and Lala Loves. Sitting fretty and cute si rin sina Nutella, Skippy and Peanut. May version din yan sina Nami, Cookie and Bumi. Ang ina naman, parang ang lalim yata ng iniisip. Ano man ang mood at ganaps ng yung fur babies ngayong Pet Day, deserve nila ng love and care every day. Mga kapuso, pwede ka rin maging isa sa aming mga News Cooper para sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso. Sumali na sa Newscoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag Newscoop sa inyong mga post. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. All out ang support ni Barbie Forteza para sa other half ng barda na si David Licauco. Mula sa pagdalo sa premiere night ng pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan, kung saan bida si David, na-meet pa niya ang mga kapatid ng aktor. Makichika kay Loy Santiago. Nagtilian sa kilig ang fans na nagpunta sa premiere night ng kapuso comedy film na Samahan ng Mga Makasalanan nang dumating at rumampa sa red carpet si Barbie Forteza. Sobrang pasasalamat ni David Licauco sa pagdating ni Barbie at pagbibigay ng suporta sa kanya at sa pinagbibidahan niyang pelikula. For her to come here na alam mo, to support me, made time for me, says a lot about her character and nothing but gratitude. In-invite na ako dito and so I'm very, very happy to be here tonight. I'm so excited for him. I'm so proud of him. At alam ko na pinaghirapan niya to. Lagi niya sinasabi sa akin na this is something new for him. Yung storya, yung script, yung character niya. So noong una medyo nangangapa pa siya pero he was just so excited to work with everyone. Dumalo rin ang dalawang kapatid ni David na sina Ellen at James. At mismong si Barbie pa ang magiliw na bumati at may pa-photo op sa kanila. Ayon kay David,
Hindi lang basta comedy ang film dahil maraming aral na mapupulot ang mga manonood. Tamang-tama nga raw na magsisimula itong ipalabas sa mga sinihan sa buong bansa sa Sabado de Gloria, April 19. It's never too late to change. If you did something wrong in the past, it's up to you how you will rise above it. Speaking of Holy Week, ano kaya ang plans ng Team Barda? Spend time with the family, rest. Yeah. Out of town? Probably go to the beach. Maybe Boracay. I'm still deciding where to go actually. Actually, magsushoot ako ngayong Holy Week. And then, isang araw ng Holy Week magsushoot ako. And then the rest of the week, I will spend time with my family. Bukod kina Barbie at David, present din sa premiere night ang cast ng pelikula tulad ni Lizelle Lopez, Buboy Villar, Shanti Videla, Jade Texon, Jay Ortega, Joel Torre at Soliman Cruz. Dumalo rin si GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion at iba pang opisyal ng GMA. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso. Yes. Miss Pia, Sir Emil. Happy weekend. Thanks, Iya. At yan, ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Emil Sumangil para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.